Pumunta nga tayo ng Cavite para nga ihatid sila Kuya Richard at Kuya Tolits dito. Dahil nga mahal na araw din naman nga mga mare para makapagpahinga nga din. Ako, Filipino time talaga tayo mga mare. Paano usapan namin alas 4 pa nga lang si paggaya. Grabe rin kasi yung antok ka namin mga mare. Kaya eto, pagkatapos namin magdasal, umalis na rin kami. Bale, kasama nga pala namin sila Ate Marlene. Tinanong ko nga si Sophia kung anong oras nga sila nagasing, sabi alas 3 nga daw. Buti na nga lang talaga, hindi nga traffic ngayon mga mare. Kaya mabilis din naman kami nakarating. Nung malapit na nga kami, nakaramdam na nga rin kami ng gutom nga mga mare dahil hindi naman kami nagsipag-almusal. Kaya ayan, nag-drive-thru na nga lang kami dito sa Jollibee at ito nga si Gael nagising kaya binuhat ko muna nga para makakain muna nga itong siran. Huminto muna rin kami dito saglit para sa ganun ay makakain nga kaming lahat at eto na nga mga mare. Kung saan na nga nakakarating sa sasakyan natin, hindi ko pa rin alam kung ano nga itatawag sa kanya. O siya, andito na nga tayo sa Amadeo. Nakwento ko na rin naman sa inyo na dito nga ako pinanganak. Alam niyo naman sila mama, muntik na malibot ang Luzon. Hindi kasi talaga ang mahirap kapag nga wala kang permanenteng bahay. At eto na nga si Gael mga mare, apakit. At eto nga si Kuya Arnel, muntik pang matapilok. Bale, kasama nga rin pala si Kuya Arnel dahil wala rin naman daw silang pasok ngayong araw. Dito muna nga kami bumaba kila Tito Emil na pinsan nga ni tatay. Kaya yan mga mare, nagmanon rin muna nga ako. Dito pala nakatara din si Kuya Richard. Hinatid na nga lang din namin sila Kuya Richard para nga hindi na nga mamasa at diretso na agad sila dito. Hindi naman kami magtatagal mga mare, uwi rin kami kinahapunan. Dahil hindi nga pwedeng wala nga tao dun sa bahay nga natin. Bukod dun ay maraming nga tayong alaga. Kaya mabilis ang pahinga nga lang din to mga mare. Ito ang sira, niloloko pa si Kuya Richard. At syempre kung kasama nga si Ate Marlene, kasama nga rin si Pani. Hindi nga rin kami makakapaglibot-libot nga dito sa mga kamag-anak nga namin dahil nga mabilisan lang. Bukod dun sobrang init para nga kay Gael. Kaya dito na nga lang kami tumambay kila Tito Emil at ito nga si Ate Danica, binuhat nga si Gael. Buti na lang to si Gael, hindi po nga masyado nangingilala. Kaya kapag bubuhatin mga mare nang hindi nga siya pamilyar ay okay nga lang sa kanya. At syempre, tamang kwentuhan at usap-usap nga lang din kami dito. Bukod nga sa paghahatid nga kila Kuya Tolits at Kuya Richard, bala ko sanang kuhanin ngayong baptismal ko. Para nga malakad ko nga mga mare yung birth certificate ko. Pero dahil nga mahal na araw, sarado nga yun mga mare. Kaya sabi ko sa susunod na nga lang. Sino kaya makakahula kung saan na naman nga tayo pupunta sa susunod? At eto nga sila tatay, tamang kwentuhan nga lang din dito. Loloko nga namin si Kuya Tolits dito ang bahay niya at ihatid na namin siya sa jowa niya. Paano mga mare, ilang taon na rin si Kuya Noli, wala pa nga rin ka-jowa-jowa. Sila Ate Marlene pala pumunta nga sa iba naming kamag-anak at eto nga mga mare, tanghalian na nga. At syempre masarap din kaya kumakain habang nanonood at tamang kwentuhan lang. Hindi na nga rin kami nagtagal nga mga mare kaya eto umalis na rin kami. Ito ang si Gael, buhat na naman nga ng lola niya. Paano nga tong si Bebe, hiniram nga payong ko, hindi naman nga sa akin mga mare binalik kaya ayan, hindi ko alam kung nasaan. Dapat talaga sa panahon ngayon, sobrang init kailangan talaga meron nga tayong payong palagi. Dahil usong-uso nga yung mga sakit nga mga mare. Bale, susunduin pala namin sila Ate Marlene kaya ayun, pumunta na muna nga kami at si tatay. Alam niyo naman, kapag mga lalaki, hindi mawawala ang inuman. Kaya sabi namin, babalikan na lang din namin mga mare. At sakto naman, nandito na rin pa rin sila Ate Marlene at ito nga si Pani, nakahingi pa nga ng aso. Tayo, hindi na natin kailangan manghingi pa, sobrang dami na nga nating aso at mayroon pa nga buntis. Si Gael nga, tingnan nyo, tulala na lang nga dito. Tinatanong nga ng tito na niya kung ano nga daw iniisip, paano tulala. May mga oras kasi siyang ganyan mga mare, yung biglang kakausapin mo tas ayaw na nga magsalita. O siya, eto bago nga kami umalis, nagpicture muna nga kami dito. Eto nga si Kuya Richard, niloloko nga din yung pamangkin niya. Isa talaga may pagkaloko-loko etong si Kuya Richard, kaya naman masayahin din. Manang-mana rin talaga kay tatay at eto nga sa wakas nakarating na nga rin tayo pero bago nga kami makarating dito ay naligaw pa kami. Minsan talaga ang ways, ililigaw ka nga mga mare. Maraming salamat po pala sa sayote at niyog at buko. O siya, eto hinatid na rin namin sila Ate Marlene para diretso na nga rin sila. Si Agatha nga hindi pa nga uuwi kaya nandito pa nga rin. Dahil wala pa rin namang pasok kaya tama lang din nga mga mare. At eto, bumaba na nga ako kasi nung oras ka na to magbo-voice over pa ako. Kaya kung napansin nyo, medyo late nga din tayo nag-upload. Abay, kumuha pa nga sila dito ng binhinga ng saging. At may padala pa nga rin sila dito mga mare, niyog at buko. Tamang-tama to sa mainit nga na panahon ngayon. Ito talaga ang kagandahan kapag meron kang sariling sasakyan, pwede ka nga mag-uwi ng mga ganito. Kaya lang pag uwi natin ng Bicol, di tayo makaka-uwi ng ganito kasi marami tayo. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun? Bukasan ng uli.